to Doctors on TV. I'm Dr. Sara Barba Cabudil. And ako, ito, bago po tayo magpatuloy, nais ko muna po kayo imbitahan to please like our FB page, Doctors on TV. Don't forget to subscribe to the YouTube channel of Doctors on TV. And remember to hit the bell para lagi po kayong updated sa medical information and healthcare tips. You can also watch us to the YouTube channel of UNTV News and Rescue. In this episode, we'll talk about prostate cancer. Pag-uusapan po natin ang mga sintomas at kung paano po maaagapan ang mga komplikasyon ng cancer sa prostata. Prostate cancer is the third most prevalent cancer among Filipino men, making up for 12% of all cancer cases among men in the country. The good news is this: when it is detected early through tests, while the cancer is still confined to the prostate gland, the patient has the best chance for successful treatment. Keep watching to know if you are at risk and need to undergo early screening. Our guest today is Dr. Wilfredo Tagle, a urologist. He is a board examiner of the Philippine Board of Urology and serves as a urology consultant at Providence Hospital. Dr. Tagle is currently the head of the urology section of the Department of Surgery at De Los Santos Medical Center. He is also the urology department head at World City Medical Center. Welcome to Doctors on TV, Dr. Wilfredo Tagle. Hi, Doc Will. Welcome to Doctors on TV. Thank you very much for inviting me. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, Doc, pag nakakatuwa yung pambungad, yung pambate, talagang ramdam ko po yung energy, nako, and kilalang ko na kayo years ago pa, even my mom, no, and talagang we're very fortunate to have you here. Kaya sa ating mga viewers na maswerte ho tayo naisingit po sa napaka-busy schedule ni Dr. Tagle. And dito, Doc, no, alam natin talagang napakarami talagang mga older men po ang nagsasuffer po dito, no, and syempre, kailangan mas maganda po na marami silang naiintindihan nila ito ng maayos para at least mas marami tayong buhay na masasalba, no? So ito, Doc, sa panimulang tanong po, no, ano po ba ang prostate gland? Ano po ang functions nitong gland na ito? Okay, thank you very much, Dr. Sara. Nice to be back. And i-describe ko lang, ang prostate ko is a secondary sexual organ ng lalaki. So mga lalaki lang po ang meron nito. Ang katapat niya sa babae is the uterus o yung bahay bata. Ang purpose po nito is as a secondary sexual organ, ito po ang gumagawa ng parang pagkain para sa ating similya, secretions for the semen. And ang usually at birth, maliit lang po ang prostate ng isang lalaki. Kasi laki lang siguro ng isang mani or peanut. Then, unti-unti, pag dumating na sa teenager, unti-unti ho siyang lumaki until the age of 40. So, nagiging 20 grams na siya. Supposedly, kasing laki ng siniguelas. Yun. Then, okay, after the age of 40, because of hormones, unti-unti na naman siyang lumalaki. Hanggang sa mamatay na ang isang lalaki, unti-unti rin siyang lumalaki. Kaya ang iba po ay nagkakaroon ng obstruction dahil sa daanan ng ihi. Located siya sa labasan ng ihi sa may pantog. So, yun po ang magiging manifestation niya. Tapos, pwede itong mag-infection, pwede naman siya mamaga, pwede magbara, and pwede naman maging cancerous. Kaya usually at the age of 40, doon po kailangan mabantayan na natin yung paglaki ng prostate ng isang lalaki. Okay, so Doc, ito, no, bakit po ba nagkakaroon naman ng cancer ng prostata? Paano po, ano bang sanhi nito? Bakit nagkakaroon nito? Kasi sabi nyo nga, normal naman na lumalaki po ito, no? Now, kailan naman nagiging cancerous na po ang prostate gland ng kalalakihan? Usually, katulad ng ibang cancer, wala ho siyang specific cause o dahilan. But there are a lot of risk factors. Katulad na pag-obserbahan na pag ikaw ay ang magulang mo ay merong cancer in general, you have a 5% chance na magkaroon ng prostate cancer. Pag ikaw naman ang tatay mo ay
nagkaroon ng prostate cancer, you have a 10% chance na magkaroon din ng prostate cancer. O ang tinatawag natin genetic factors. Okay. Pwede naman yung racial factors. Yung bang usually the African Americans, sila ang matataas ang risk na magkaroon ng prostate cancer. While the Asians and the Japanese, Chinese, medyo mababaho ang chance na magkaroon ng prostate cancer. I see. How about, Doc, sa meron bang nakikitang link sa diet, okay, ng isang male individual para mag-develop siya ng cancer? Or how about smoking? Yung mga iba pa pong mga lifestyle practices po ng isang lalaki, meron po bang itong, nagbibigay po ba ito or nagtataas po ng risk para magkaroon siya ng cancer pagdating ng time sa prostate gland? With regards to risk on the diet, usually napag-alaman na ang taong mahilig sa tofu o yung mga beans, mababa ang chance na magkaroon ng prostate cancer. Okay. But just like any other cancer, smoking, high cholesterol diet, yung mga charred food, yung mga inihaw, yun, malaki ang chance. May chance din na magkakaroon ng prostate cancer. And exposure to UV lights, yun din pala. Okay, naging interesting itong pinag-uusapan natin, Doc, ha? Natutuwa ako, napakalinaw yung magpaliwanag. Okay, so ito naman, Doc, ako naman po malalaman kung may cancer sa prostata ang isang tao. Pero naku, bago niyo po sagutin yan, we'll just pause for a short break. Kaya sa inyong mga kasambahay, wag muna po kayong bibitiw dahil magbabalik po ang Doctors on TV. Doctors on TV with our guest urologist, Dr. Wilfredo Tagle. And dito po sa atin pong pagpapatuloy, pinag-uusapan niyo po, nga po natin itong prostate cancer, which makes up for 12% of all cancer cases among men in the Philippines. And this time, alamin naman po natin, ano po ba ang mga sintomas ng prostate cancer? Dr. Tagle, yes. Ano nga po ba yung unang nararamdaman ng mga pasyente na pwedeng magbigay ng hintay ka muna? Dapat magpa-examine ko, baka mamaya ito ay prostate cancer na. Ano po usually yung sa practice niyo po, ano yung unang kalimitang kino-complain po ng mga pasyente na eventually malalaman po na prostate cancer pala ang meron itong pasyente na to? Katulad ng sinabi ko, ang prostate is located sa labasan ng pantog. So, ang unang mararamdaman niya, ang sinasabi naming lower urinary tract symptoms or LUTS. Yan po yung ihi ng ihi. Sa gabi, mga 3, 4, 5 beses bumabangon sa gabi. Or yung frequency, yung hindi rin siya maabutan sa pag-ihi. Tapos paputol-putol yung pag-ihi. Yung mga ganong nararamdaman. And pag malala na po yung prostate cancer, doon na po yung pwede siyang kumikit ng may dugo or sumasakit na ang balakang ng likod. Low back pain na. Doc Will, okay. So, kunyari may ganyang complaint ang pasyente, say doon muna sa paputol-putol ang ihi, usually po, yan po ba ay sa early stages pa lang ng prostate cancer or usually po ba ang prostate ba nadadiagnose ng huli na ang lahat? So, paano po ang, pagka ho nakaramdam nung sinabi niyo po na ganong sintomas, usually po, nasa early stage pa ho ba yan? Usually ho, yung mga lower urinary tract symptoms, nasa early stage pa yon. Pero ang importante ho sa lahat, since alam na natin na at the age of 40 ay nagsisimula ng lumaki ang prostate, it would be advisable na pag nag-40 years old na ang lalaki, ay magpapa-examine na sila ng prostate. Katulad din sa babae, pag medyo nagkakaedad na, kailangan may breast examinations na rin taon-taon. Katulad din ng breast cancer yun. Ganon din po ang prostate. Mas maganda po, dadalaw sila sa kanilang mga doktor for kahit yung simpleng digital rectal examinations lang. O ayan, okay. So talagang
napaka-importante, early diagnosis would mean early management. Okay, so wag na natin intayin ng malala na po ang condition. Kahit hindi lamang po sa prostate na pinag-uusapan natin, kahit sa mga ibang sakit po, ano, and napakarami naman doktor po, no, na parang pwede nating malapitan. Okay, maganda po yung may nag-guide po sa atin medically. And ito, Doc, no, in the event po na, okay, so na-diagnose ang prostate cancer and medyo naglala na, hindi ka agad nakapagpakita. Ano po ba yung mga komplikasyon po na that may arise po? Usually, ang complication, katulad ng any other obstruction, number 1 is infection. Number 2, dahil barado, yung renal function na-apektuhan. Then, syempre, merong pain. Then, pag ito ay kumalat na, usually, ang unang portion ng ating katawan na pinupuntahan ng prostate cancer ay sa mga buto, sa flat bones. Kaya sumasakit ang balakang, sumasakit ang likod, sumasakit ang tagiliran, ang shoulders, yun. So, meron na siyang mga bone pains. After that, pag talagang malala, yun yung pupunta sa lungs, sa brain, sa kidneys, kung saan-saan napupunta yung tumor. I see, Doc. Kung kunyari po yung prostate cancer ay na-diagnose mo ng mas maaga, usually po, with all the management na nire-recommenda po ng isang urologist na katulad nyo, gano'ng katagal po yung time frame, no, na para po ito ay, nagkakaroon po ba ng complete healing pagka po na-kompleto ang management with regards to prostate cancer? Ang kagandahan po sa prostate cancer, isa ito sa mga medyo mababagal na cancer. Kaya if you are diagnosed o na-diagnose ka agad, nalaman agad at an early stage at ginamot ang prostate cancer, it is as good as hindi ka nagkaroon ng cancer. Kaya importante ang early diagnosis sa prostate. Then, okay, so that, kaya go ahead. Marami pang possible treatment ang pwedeng gawin para hindi kumalat agad ang prostate cancer. Oh, okay. So ito, no, katulad ng na-mention ni Dr. Tagle, kagaya nga po ng ibang cancers, maaari pong kumalat ang prostate cancer kapag hindi ito nagamot ng maaga. It can spread to nearby organs such as the bladder or the rectum. It can also metastasize to other parts of the body, including the bones. Kaya ito po, no, sa susunod po na bahagi ng ating programa, pag-uusapan naman po natin kung paano ginagamot ang cancer sa prostata. Kaya naku, huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik po ang Doctors on TV. We're back. Kasama pa rin po natin si Dr. Wilfredo Tagle na isang urologist. So, Doc Bong, nako ito, no, after screening po at na-diagnose na nga po na prostate cancer to, ano po yung mga treatment options for prostate cancer? Usually, babalik na naman tayo. Since ang prostate ay nasa labasan ng hike, una nating bibigyan ng pansin yung kailangan makaihi siya na maluwag. That's number 1. Number 2, dapat mapigilan natin yung prostate cancer at hindi na siya kumalat. And number 3, take care of the complications. Yung sa pagpapaluwag ng daanan ng hike, pwedeng gamutan, pwede naman surgery. Tinatawag natin transurethral resection of prostate. Or pwede naman, pag maaga pa lang, yung tinatawag natin na radical prostatectomy. Ooperahin natin, tatanggalin yung buong prostate habang ang tumor ay nasa loob pa siya ng prostate. So, it is as good as hindi siya nagka-prostate cancer para hindi na siya nakakalat. Then, pwede itong through operation or through laparoscopic or ngayon, meron na tayong robotic surgery. Kaya yun ang kagandahan nun. Mas detalyado, mas pino ang mga pagtanggal ng prostate through robotic surgery. Yun po. After that, pwede naman hormonal management para mapipigilan natin na huwag lumala ang prostate cancer para hindi na siya makagalaw. Kasi alam mo, ang hormones ay parang siyang nagsisilbing gasolina
para magliyab ang prostate cancer. So, dinidepress natin ang testosterone ng isang lalaki. Then, pwede naman yung radiation therapy. Pwedeng may seeds implant, yung brachytherapy, or pwede man external beam radiation. So, marami hong pag talagang huli na, tsaka na ang chemotherapy. Marami hong options. Ang importante lang po, maagapan ang diagnosis. So, early diagnosis pa rin po. It's good to know, no, na bukod sa sinabi nyo na napakabagal ng pagtakbo ng prostate cancer pag nagkameron ng isang lalaki, ay ito rin po ay marami po pang treatment options, kung kaya talagang punong-puno tayo ng pag-asa dito. Dapat lang talaga ma-diagnose at may magabayan po ng doktor, okay? So para at least mas maganda po ang prognosis, okay? O kahihinatnan po ng kondisyon ng isang lalaking may prostate cancer. Dok, ito, Doc Bong, no, meron lang nag-message sa atin, no? Ayaw ipabanggit ang kanyang pangalan. Ang aking pong tatay ay nakayod po ang kanyang prostate gland noon. Hindi pa naman po cancer. Pero ito po ba ay pwede pang mag-grow ulit? Yes. Katulad ng sinasabi ko, hanggat hindi tinatanggal ang prostate, halimbawa nakayod lang, habang nabubuhay at may hormones ang isang lalaki, talagang unti-unting lumalaki pa rin po ang prostate ng isang lalaki. So kahit nakayuran na po siya ng prostate before, pwede ho siyang magkaroon ulit ng enlargement ng prostate and could have prostate cancer pa rin. I see. Okay. So, yun. Thank you po sa inyong katanungan. So, ito po, maganda po na patuloy niyo pong ipamonitor ang inyong ama. Katulad ng nasabi ni Doc, ito ay nag-grow ulit. At meron pa rin pong risk na magkaroon ng problema sa prostate. Kung kaya, maganda po ay bisitahin po regular ang kanyang doktor. Okay. And ito, Doc, no, ang mga kalalakihan po, paano naman po kayang ibaba ang risk ng pagkakaroon ng prostate cancer? Katulad ng sabi natin, ang risk factors ay yung age, yung genetics. Age pag 40 years old at above. Genetics pang ang parents mo ay nagkaroon ng cancer. Tapos yung race is American, African-Americans, mga ganon. So if you have those concerns, ang pinakaano pa rin is early diagnosis. Magpa-examine pa rin sa doktor. Dumalaw pa rin sa inyong mga doktor. Kung hindi man urologist, kahit sa inyong family physicians, family doctor, o kahit sinong specialista na pwedeng mag-examine ng inyong prostate, dalawin pa rin ninyo, ipa-examine ang inyong prostate kahit at least once a year. Ayan, okay. Thank you very much. And Doc, siguro last words po sa ating mga viewers, no? Yung pwede nating i-share para sa pangangalaga ng kanilang male reproductive system being a urologist, Dr. Bong Tagle. Thank you very much, Dr. Azara. With regards to the prostate, kailangan lang, number 1, be healthy. Inom na maraming tubig lagi. Huwag magpipigil sa pag-ihi. And isa sa mga bawal at namamaga ang prostate, yung maaanghang or spicy foods. Yun. So, the best pa rin is always have a prostate examination or check-up at least once a year. Pag wala namang low risk up naman, kahit once every 2 years, basta yung bata pa and wala namang cancer sa pamilya, yung mga risk factors ay wala. Then, kung talagang gusto niyo naman libre, meron pong program ang Philippine Urological Association na every Father's Day, kung June, di ba ang Father's Day is Sunday? Yung Sabado nun, nationwide, nagbibigay po kami ng libreng prostate examinations. Ano po yan, Doc? Usually sa mga centers na may urologist, for me, lagi po ako nagbibigay ng libreng prostate examination sa World City Medical Center at sa De Los Santos Medical Center. Naku, thank you very much. Napakarami niyo pong natutulungan, Dr. Tagle. And of course, yung mga kasamahan niyo po, no, kudos sa ating mga urologists po, ng mga kaibigan. Ano? And with that, Doc, saan kaya pwede makapag-ugnayan yung mga gustong kumonsulta sa inyo? Kasi sa dami ng mga naibahagi niyo, kumbaga, ako talaga sa inyo ako mag-recommend, mag-refer ng aking mga pasyente. Kasi nakakatuwa na parang hindi lamang sa mga private cases, kumbaga,
nagre-reach out din kayo sa mga walang kakayanan because of, the public service na inyong inihahatid sa ating mga kababayan. Any Facebook page or your clinic contact details to promote, Doc? Yes, thank you very much, Dr. Sara. I hope bisitahin nyo kami sa World City Medical Center. Every day po nandun ako sa hapon, katulad din sa De Los Santos Medical Center. Then, from Monday to Saturday, nandun po ako sa dalawang clinic na yon. Then, pwede ho kayong bumisita sa YouTube channel Dr. Wilfredo Tagle and sa Facebook page Dr. Wilfredo Tagle. Again, thank you very much, Doc. Asahan niyo po, kaisa niyo po ang Doctors on TV at ang UNTV sa paghahatid po ng public service po sa ating mga kababayan. Thank you very much again, Dr. Wilfredo Tagle. And of course, looking forward to having you back here in the program. Thank you again. Yes, and, thank you very much, Dr. Sara. Maraming salamat po. God bless you. And thank you very much sa UNTV pala. Yes, of course. And Doc, pagpaulan nyo kami ulit sa susunod naming imbitasyon sa inyo. And magsabi lamang po kayo kung may mga nais po kayong i-announce sa ating mga kababayan. And nandito lamang po ang UNTV sa pamagitan po ng Doctors on TV para maihatid po ito sa ating mga viewers. Thank you very much again. Yes, congratulations to Doctors on TV. Thank you very much, Dr. Sara. And thank you very much to UNTV. Okay po. And again, sa ating pong mga viewers, maraming salamat po sa inyong panonood ng Doctors on TV. Sana marami na naman po kayong natutunan sa pagtutok nyo sa amin. But before we end, we'd like to thank our partners and sponsors. We're thanking Mestiza soaps, which are made with natural ingredients and a combination of vegetable and fruit extracts which can be used by children and safe for pregnant women. Good news is that these beauty products are vegan and cruelty-free. So for inquiries and orders, you may contact 0969-175-4231 hanggang 33 po yan. O kaya yung kanilang landline 88245217 and 88130320. And of course, pinasasalamatan din po natin ng Organic Azai. Support your health with 100% organic superfood supplement. Organic Azai Premium Blend and Azai Freeze-Dried Capsules, rich in powerful antioxidants, fiber, amino acids, vitamin C, omega fats, and other essential nutrients that our body needs to help build stronger immunity against illnesses and help increase your energy. Organic Azai is available in all Mercury drugstores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. And of course, salamat din po sa ating partner, ang DepEd Santa Rosa, sa pakikiisa po sa ating adhikain na maibahagi ang kaalamang pangkalusugan. Thanks as well to Clinica Figura. You may contact 0917-317-7272. Thank you to Medical Depot and to Healthy Nom Nom Foods. And of course, happy birthday in heaven, Nanay. I miss you and I love you. And Nanay and Tata, I miss you both and I love you so much. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito was Dr. Sara Barba Cabudil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV.